Hey, nung nakaraang linggo sa video ko, dinala ko ang anak ko sa isang dealer auction para sa kanyang ikalabing-anim na kaarawan. Sinabi ko sa kanya na tutumbasan ko kung magkano man ang naipon niya sa nakaraang taon. Nakapag-ipon siya ng mga $22,000. Tinapatan ko ang ipon niya at ito ang nakuha namin. Kailan ka maglalabing-anim? Sa loob ng isang linggo. Kaya sorpresa, mamimili tayo ng kotse ngayon. Talaga? Oo, ikaw ang pipili ng una mong kotse. Sabi ko sa'yo, mag-aambag ako na kapareho ng naipon mo. Magkano na ang naipon mo ngayon? Mga $23,000. $23,000. Ay grabe, sige. Kaya heto pa ang $2,000 at madadagdag pa ako ng 3. Oh, ito na yon. Ito ang kotse mo. Ito ang una mong kotse para sa kaarawan mo. Maligayang kaarawan. Hindi, ito na yon. Diyos ko, hindi ako makapaniwala. Hindi ako makapaniwala. Sobrang grabe nito. Punan mo siya ng litrato habang nasa maduming jeep. Oo, sobrang dumi talaga ang jeep na yan. Excited ako para sa'yo dito. Sige, paandarin mo na. 2,000 siyam na Jeep Wrangler Sahara na may 144,000 milya. Maganda ito dahil mula Florida kaya kakaunti ang kalawang. Mayroon din itong 2.5 pulgadang lift kit at 33 pulgadang gulong sa aftermarket na mga rim. Siguro mga $3,000 na ang halaga ng mga gulong, rim at suspension. Parang panalo na kami agad. Sa video ngayon, bubuhayin natin ulit ang sasakyan na to. Kita mo, natuklap na ang pintura dito. Medyo kalawangin na ang rock rails ng side steps. Karaniwan lang ito sa mga ganitong aftermarket na pyesa. Oo, gagawin natin ang headlight at fog light correction ito. Pati paint correction at susubukan nating pagandahin hanggat kaya. Ngayon, trending pa rin sa number 1 ang video natin last week at nakakagulat ang mga komento. Napaka-supportive ninyo at maraming tao ang nakaalala ng kanilang unang sasakyan at ramdam ko talaga na marami ang nakarelate sa video na yon. Kaya gusto kong magpasalamat sa inyong suporta. At sa part 2, magbabalik muli ang mag-amang tandem. Gagawin nating parang bago ulit itong sasakyan. Ako si Flying Wheels. Tara na, simulan na natin! Mukhang oras na para sunduin ko ang anak ko sa eskwelahan. Tara, sunduin natin siya at simulan na nating ayusin itong Jeep Wrangler. Aba, nag-o-offroad na agad tayo. May check engine light ang sasakyan. Pero dahil Sahara ito, may cruise control, power windows at power locks. Napakalamig ng aircon nito. Ngayon, inilabas ng Jeep ang Wrangler na ito, yung 4-door Unlimited noong 2007. Yung original na Unlimited ay mula 2004 at kalahati, sa tingin ko, hanggang 2006. At 2-door pa rin yon, pero pinahaba lang sa likod. At may kasama itong 4-liter inline 6. Yung mga unlimited na yon, kung makakahanap ka ng maayos o kahit hindi maayos, sobrang mahal na ngayon. Sige, heto na siya. Ngiti-ngiti kasama barkada, nagyayabang pa. O pare. Uy, hey. Araw ng paglilinis ngayon. Kumusta, Mr. Craig? Uy, kumusta ka? Ayos lang, ikaw naman. Ayos lang. Sige, punta tayo sa shop ko at linisin natin to. Tapos ikaw ang magmamaneho nito. May lisensya ba para dyan? Oo, ang galing. Trabaho ko pa to. Ano? Ganitong video lang. Oo. Kukuha ako ng kotse para sa'yo. Lilinisin natin ito na magkasama at i-video pa natin. Ito ang trabaho ko. Gaano ba tayo kaswerte? Sobrang swerte. Tingnan mo ang dinadaanan mo. Maayos na ang salamin at pinto. Kaya kailangan mong igalaw ng mano-mano ang mga salamin. Oo, kailangan mo. Ganyan talaga sa Jeep. Heto na, binigay ko na. I-on mo lang, iilaw na. Isaksak mo sa aux. I-connect mo ang phone mo dito. Tingnan natin kung anong mangyayari. Sige, tutugtog ba ito ng musika? May Bluetooth ka na ba ngayon? So ito ang aux. At kahit na USB ito, para ito sa USB drive. Noong 2009, naglalagay kami ng musika sa USB drive at isinasaksak ito. At tutugtugin nito kung ano ang nasa USB drive. Ayos, tara na. Ayos na pagpili. Kung mapapansin mo ang mga gulong, sobrang dumi nila. Madumi talaga ang mga gulong na to. Madumi rin ang mga rim. Bubuhay natin ulit ang plastic. Gusto kong tandaan mo kung paano ang itsura ng lahat na yon. Tingnan mo ang mga rim dito. Pati na rin itong mga side step dito. Ganito na itsura ng side step na yon. Magaganda pa ang gulong pero may paint chip sa iba't ibang bahagi. Pinakita ko rin ang headlight sa simula ng video. Hindi lang panlabas ang kailangang alagaan. Makikita mo rin ang itsura ng loob. Naka-on din ang check engine light. Meron tayong Sahara factory radio na may USB at auxiliary. Nakakagulat na ganito nakaluma ang navigation nito. Siguro, 16 na taon na ito, nakakabaliw isipin. Automatic transmission at 4-wheel drive din ito.
Ngayon, sa Sahara, makakakuha ka ng color match na mga fender at leather wrap na manibela dahil ang mga rubber na manibela ay madaling masira. May OS Rough Country na hawakan na tayo dito. Kung di mo alam ang OS, ayoko na magmura. May unlimited hardtop tayo, kaya pwedeng tanggalin ang mga panel isa-isa. Pagdating sa likod, makikitang naiipon ang dumi sa mga bahaging ito. Hindi maganda ang difenyo at kinakalawam sila, kaya aayusin natin lahat ito. At ang mga upuan ay talagang maayos pa ang kondisyon. Pag-aari ito ng isang marine at alam natin yon dahil dito mismo. At nakakita rin kami ng Marina decal dito sa taas. At makikita natin na napalitan na ang langis sa 194 kaya kamakailan lang napalitan ang langis nito. Magandang sinyalis ito dahil inaalagaan nila ang pagpapalit ng langis. Ayon sa mga komento, maraming Marines ang nagme-maintain ng sasakyan nila na maganda para sa atin. Makikita mo ulit ang subwoofer sa likod at ang overhead speaker bar na dati ay optional pa noong una kong jeep sa kolehiyo. Noon, kailangan mo pang piliin kung gusto mo ng speaker bar. Ano nga ulit tawag dito noon? Speaker bar ba talaga? Nakalimutan ko na. Dati, wala talaga niyan sa mga jeep. Noon, dito lang may speakers at tapos na. Makikita mo ngayon kung gaano kaputla ang plastic dahil sa araw ng Florida, pati dito. Gagamitin natin ang Honda Element Trick at Flamethrower para buhayin yan sa video. Huwag subukan sa bahay. Titingnan natin ang resulta pagkatapos. Sige, kung naalala mo sa huling video ng binili natin ng Wrangler, binili rin natin ang Expedition. Ngayon, may nag-wrap ng buong sasakyan ng pulang kulay, lahat ng parte. Pula ang balot ng lahat, may konting puti, pati platinum at chrome platinum may pula rin. Makikita mo itsura dito. Tinanggal ni Nacho ang mga panel. Sobrang detalyado, pati takip ng salamin meron din. Nasa interior trim din na tinanggal na ni Nacho mula dito. At Nacho, ilang araw ka na nagtatanggal nito? Siguro mga 2 hanggang 3 araw na. 2 hanggang 3. Siguro 3 araw na. Ngayon ay Miyerkules. Nagsimula ka nung Biyernes ng nakaraang linggo. Kaya oo, 3 araw na. May itim na wrap dito dati na nasa sahig na ngayon. May pulang wrap rin kung saan-saan. Kaya pulang wrap, itim na wrap. At ang problema sa mga wrap at kung bakit ayaw ko sa wrap, malamang gumasto sila ng 5,000 para iparap ito at kukupas din naman. At ngayon, natatanggal na siya. Hindi pa buo, kundi pira-piraso pa. Makikita mo kung paano tinatanggal ni Nacho ito? Sige, tanggalin pa. Ginamitan na namin ng init at nabilad sa araw. Ang daming trabaho para sa kanya. Siguradong sasakit pa mga daliri niya. Ganito ang mangyayari kapag nilagyan mo ng wrap ang kotse mo. Modelong 2019 pa lang ito, kaya hindi pa ganun katanda, sasabihin ng mga tao. Nilagyan pa nila ng dilaw na tint. Oo, tama. Oo, nilagyan ng dilaw na tint ang pailas na kailangan pang trabahuhin para matanggal. At sasabihin ng lahat parang, oo, pero iba na raw ang PPF na yon o ang mga wrap na yon kaysa dati. Tingnan mo kung ano itsura nito. Ito dito, kupas na. At para natatanggal siya ng pira-piraso, nasa ilalim pa tayo ng araw sa Florida, kaya hindi naman malamig o nabibitak. Mainit dito. At talagang napapangit nito ang itsura ng sasakyan. Ngayon, mahirap na ring alisin ito para sa iba. May headlight correction kit tayo at gusto kong matutunan ni Logan at Nacho ang pag-aayos ng headlight. Ganito ang itsura bago simulan. Ganyan ang itsura bago ayusin ang 2 headlight at 2 fog light. Ipapakita namin mamaya kung ano ang itsura nito. Habang ginagawa ni Logan yan, kukunin ko ang grinder at gigilingin ang kalawangin na bakal sa magkabilang gilid. Kaya magsusuot ako ng safety glasses habang nagga-grinder. Pagkatapos, ayusin na ni Logan ang headlight. Sa totoo lang, hindi ko pa nagagawa ang pag-aayos ng headlight sa isang Wrangler dati dahil ano ang kabaligtaran ng concave? Ang mga headlight na ito ay nakaumbok palabas kaya hindi mo agad malilihan ng diretso. Sundan mo ang anggulo at hugis. Wisikan ulit at basain. Kita mo yung dilaw na natatanggal. Sundan ang anggulo ng headlight. Pabalik-balik at siguraduhing laging basang-basa ha. Ganito naman ang nangyayari sa grinder ko. Kailangan ko magsuot ng safety glasses at mask dahil kumakalat ang alikabok ng kalawang. Nandyan din si Logan. Hindi pa ito ang buong progreso ngayong araw. Panahon na para magpahinga. Lahat mahilig sa sorbetes. Salamat kay Mr. Softy sa aming merienda. Habang nagke-charge ang baterya, ayusin ko rin ang kalawang sa paligid. Kakayurin, liha at pipinturahan ko ito.
Ganito ang itsura bago simulan at lahat ng kalawangin ay nakayod na gaya dito at dito. Pati na rin dito sa ibaba, spray natin ito ng parang pangtunaw ng kalawang at gagamit tayo ng POR na ipinipinta sa ibabaw ng kalawang sa lahat ng parte dito. Heto ang hakbang na iyon. Lilihan ko muna yan bago ispray ang pangtunaw ng kalawang at por. Si Nacho, pa isa-isang piraso lang tinatanggal. Tapos na si Logan sa 500, 800 at 1,500 na ang gamit niya. Na yon, nagpapakintab na siya. Nakaubos na ako ng 3 Milwaukee na baterya dahil sa init dito sa Florida. Ano ulit yon? Uy, mas makintab na ito kaysa kabila. Ang galing, mas maganda talaga. Parang bago na ang headlight mula rito. May kakaiba din sa mga gulong na to. Tingnan mo, nag-spray ako ng panlinis ng gulong. Kita mo kung gaano ka streaky? At sa tingin ko, yan talaga ang kulay ng gulong. Pero hindi ko alam kung bakit mas madilim ito. Hindi ko maintindihan. Parang ganito talaga ang kulay ng mga gulong na to. Kaya kailangan talagang kuskusin ito. Hindi ko alam kung anong coating ang nandito na nagbigay ng ganitong kulay. Mas madilim at may mga guhit-guhit. Habang nagcha-charge ang baterya, ayusin muna natin ang ilang bahagi ng silver pintura. Nandito pa rin ang Dr. Color Chip Kit ko, kaya alugin natin ito at hanapin ang tamang kulay. Pipinturahan natin lahat ng tama ng bato. Ganito ang hitsura ng mga chips. Puro tama ito ng bato o rock chips o kung anuman. Tingnan natin itsura kapag tapos na. Ito naman sa fog lights. Kaya nakakita ako ng maraming service records, kabilang na ang $1,254 na dolyar para sa mga bagong gulong Logan. 15,000 milya na ang lumipas kaya maayos pa. Nung 2024, nagkalik ito sa head gasket at naayos. Naka-on ang check engine at indicator warning light, may kaugnay na problema. Tanggalin ang cross-thread na spark plug at 2 sirang exhaust manifold. Ayusin din ang sirang thread. Na-cross-thread ang spark plug ng cylinder 1 at sira rin ang exhaust bolts. Habang inaayos ang makina, nadiskubre na na-cross-thread at sira ang spark plug ng cylinder, kaya inayos ang thread ng cylinder head. Umabot ng $1,700 ang gastos. Inayos din ang AC at thermostat. Pinalitan na rin ang ball joints noong nakaraang taon. Kasama ang upper, lower at 4-wheel alignment. Mahigit $1,000 ang nagastos pero magandang headlight. Si Logan ay opisyal nang nakatanggap ng kanyang unang Jeep Wave at ang mga video na in-upload namin tungkol sa iyong auction ay may 548,000 views. At yung isa na in-upload ko, 45 minuto pa lang ang nakalipas ay may 16,000 views na agad. Grabe! Mayroon akong panlinis ng gulong at goma at talagang natatanggal agad ang dumi sa mga gulong na to. Tingnan mo kung gaano ka brown sila. Parang dikit na ang dumi. Ganito pala talaga ang itsura ng gulong dati. Gusto ko munang kuskusin mabuti ang gulong bago mag-car wash at makita ang natatanggal na dumi. Ang saya at nakakaaliw. Nakakatuwa talaga. At kahit itong gulong na hindi pa nagagamit, lahat ng yon ay tumulo lang mula sa gulong. Ang daming dumi dito sa center console. Kaya pinababad ko muna ang degreaser at lagi kong inuuna ang mga hawakan o mga knob. Sila ang pinakamarumi. At pagkatapos, gamitin mo ang mga daliri mo para linisin ang mga sulok ng lahat gamit ang basahan. Sobrang dumihin talaga ng mga ito. At ito pa ang madalas makita, kaya mapapansin kung malinis o marumi. Ayan, ayos na, mas maganda na. May mabilis din akong tip at sigurado akong maraming tao ang hindi magugustuhan ito. Kukuha ka ng matte o satin na itim na spray paint at iwiwisik sa carpet, ganito ang itsura bago. Iwiwisik ko lang ito paikot, hindi ko pipinturahan ng buo. Pupunuin ito lahat ng hibla, parang kalbong nag-i-spray ng pampakapal ng buhok. Iwiwisik ko lang ito, hintayin sandali at magmumukhang bago ang carpet. Huwag mo lang lalanghapin. Ganon din sa subwoofer, matte black, iwiwisik lang para magmukhang bago. Ingat sa overspray. Matagal ko na itong ginagawa. Ang satin o matte finish ay magpapabago sa Jeep. Heto na, parang bago na ulit. Bukas, pipinturahan pa, aayusin ang kalawang at lilinisin ang gulong. Bubuhayin ko ulit ang plastic na to gamit ang flamethrower ko. Tingnan mo ang mga carpet, ang ganda na ng itsura nila ngayon. Parang bago, parang bagong-bago ang mga carpet. Ang mga upuan, parang bago, amoy bago. Ang mga carpet dito, parang bago, malinis na lahat. Ang ganda ng itsura, kaso may bitak ang windshield. Sabi nila, sa Florida, sagot daw yan ng sarili mong insurance. Maganda rin ang mga headlight. Bukas natin sila lalagyan ng sealant kasi kapag nagre-restore tayo ng mga headlight, laging sinasabi na madudumihan ulit sa 6 na buwan. Lalagyan natin ng UV protectant para manatiling malinis.
Ipapapolish ko kay Logan ang buong kotse na to. Ipabuff, ipapolish, kung ano man. Sa tingin ko, magiging maganda ang kalalabasan nito. May check engine light din tayo na kailangang i-diagnose. At hindi pa natin natitingnan ang ilalim ng kotse na to. Kaya sasamahan ko siya sa ilalim ng kotse at ipapakita ko sa kanya ang mga bagay na dapat tingnan. Habang nasa sakay si Logan, naghapunan ako kasama si Mrs. at dinala ko ang jeep pagkatapos ng car wash. Pero hindi ko pa nasi-check lahat ng ilaw, busina at wipers. I-check ko ulit yun kasama siya bukas dahil mahalaga ang mga yan. Headlights. Pagkatapos linisin at i-restore ang mga headlight, tingnan nyo kung gaano kaganda. Alam ko tinutukso nyo ako tungkol dito, pero seryoso, tingnan nyo ang pagkakaiba. Sa fog lights din, kita mo ang mga lente. Kaya meron tayong headlights, meron tayong low beam, high beam, meron tayong marker lights, meron tayong corner lights. I-check mo rin yung kabilang corner. Ayokong mahuli siya ng pulis sa edad na 16. Meron tayong corner lights. May running light at plate light tayo dito. Ayos, kumpleto na lahat ng ilaw. I-check ko bukas, kasama siya, high beams, directionals at brake lights para alam niya dapat i-check. Hindi pa niya alam ang naghihintay, pero bukas makikita niya ang bagong itsura ng jeep. Kaya dapat mas excited siya. Ang bango dito, hindi mo ako nakikita, pero kung naririnig mo ang Radiohead na tumutugtog ng creep na yon, nasa adult hit station yan. Ang video na ito ay tungkol sa unang sasakyan ng anak kong lalaki nang siya ay 16. Malamang sikat noon ang creep ng Radiohead nung ako rin ay 16. Kaya nakapagtataka para sa akin na nasa adult hits ito, parang oldies o mga kantang pinapakinggan ng tatay ko nung dekada 70 at 80. Oldies na ang creep ng Radiohead para sa anak ko, pero para sa akin, relevant pa rin ito. Ito ang pinapakinggan ko nung 16 ako at pakiramdam ko parang 16 pa rin, pero hindi na dahil adult hits na ito. Ngayon, oldies na ang pinapakinggan ko. Kinuha ko jeep mo at dinala sa car wash nung isang araw, nilinis ko na rin. Malinis na lahat na yon. Gusto ko sanang pinturahan floor mat kasi kupas at pangit na tingnan. Nilagyan ko ng itim na satin spray paint lahat ng carpet mo. Ganito na itsura nila ngayon, hindi sila matigas. Oo, kung basta ko lang inisprayan ng spray paint, titigas at magiging malutong ito. Pero dahil binugahan ko lang ng manipis at hinayaang bumagsak ang pintura, ganito ang itsura niya ngayon. Dapat niya may magandang, parang may magandang kintab siya, di ba? Oo. Kaya ngayon, pwede na tayo magpatuloy sa susunod. Tapos na ang interior. Gusto kong tingnan yung check engine light. Alamin kung bakit naka-on yun. Kukunin ko yung scan tool ko at i-check natin yon. Bubuhayin ko ulit yung plastic. Yun ang priority. Susunod, pipinturahan ko yung tow hooks, trailer hitch at mga hakbang. Pagkatapos, papapinturahan din natin ito. Nakalimutan ko yung draw pitch sa rim ko, kukunin ko para sa'yo. Gusto ko itong pakintabin at ipapapinta ko rin sa'yo lahat. Ayos ba? Unang gagawin natin ay buhayin ang mga plastic, lalo na ang itim na plastic. Huwag subukan ito sa bahay. Ganito dati ang itsura ng plastic, kupas at kulay abo, hindi itim. Sinasabi ko sa lahat, huwag subukan ito sa bahay, lalo na kung wala ka pang 18. Kaya kung masunog ninyo, bahay ng magulang ninyo. Nakuha ko na, hindi ko pa ito tatamaan. Malapit na. Natatamaan ko na, may bibig ito. Kaya hahayaan ko na lang na gawin ng apoy na to ang trabaho. Bago at pagkatapos. Nasa malapitan ako. Ito ang before, ito ang after. Ang daming tao ang magpapasindi ng apoy dahil sa video na to. Bago, pagkatapos.
Ngayon, gawin natin ang likod. Tingnan mo kung kaputla na yan. Nakuha mo. Bumagalaw ako ng madalas para hindi tamaan ang pininturahang plastik. Sinusubukan kong ituon lang ang apoy sa pumusyaw na itim na plastik. Mukhang kung isang patong lang ang gagawin ko, hayaan ko munang matuyo ng kaunti, tapos babalikan ko ulit, mas gumaganda ang resulta. At kung titignan mong mabuti, basag ito dati. Basag ito dati, makikita mo na natunaw ng apoy ng kaunti ang pintura dito, kaya natutunaw ang pintura, kaya mag-ingat ka talaga. Ang susunod na gusto kong gawin mo ay kumuha ng UV protectant. Ang tawag dito ay Fusion Clear. Gusto ko ang brand na ito, kaya UV protectant. Gusto kong ilagay ito sa headlight at plastic. Sige, ipahid mo lang ito sa mga headlight at sa plastic. Ngayon, ang dahilan kung bakit natin ginagawa ito ay dahil pinakintab natin lahat. Basically, tinanggal mo lahat ng protection dito at dito. Kaya gusto nating subukan yon. Sandali. Isang sulok lang. Isang maliit na sulok lang. Kaya ibuhos mo lang sa isang sulok. Huwag masyadong marami. Ayan, tama na yan. Sapat na yan. Ngayon, ipahid mo na ito sa mga headlight mo. Punasan at patuyuin ng headlight tapos gawin din sa kabila. Ito ako magdadagdag. Oo, dagdagan mo pa ng kunti. Subukan mong ilagay sa isang bahagi lang. Ayos, sapat na yan. Ilagay mo na sa headlight mo. Ayos na yan. Ngayon, gawin mo rin sa fog lights mo. Sa totoo lang, sobra na yan. Pahiran mo lang ng kaunti. Ngayon, pahiran mo rin yung isa pa. Subukan natin sa isang maliit na bahagi ng plastic. Dito lang sa parteng ito. Gusto mo bang ikuskus ko ito? Hindi pa, dalin mo muna rito. Oo, ikuskos gamit ang ibang bahagi. Kita mo, mas maganda na ang kinang niya. Sige, ngayon, kunin mo ito at subukan natin sa isang maliit na bahagi. Dito natin susubukan. Hayaan mo ako mabuhos ka ng konti. Kaunti lang, marami ka na nailagay. Ayos na, subukan mo sa parteng ito. Maganda ang itsura, tama? Sige, lagyan mo niyan ang buong kotse. Oo, sige. Ayun, nandito ang jeep ko at nandito rin ang jeep ni Logan. Sinusubukan ko talagang gawing mga 20 hanggang 25 minuto lang ang mga video na ito. Ayokong lumampas sa oras na yon. Gagawin itong dalawang bahagi na may teaser para sa part 2. Maganda ang kalalabasan. Sa tingin ko, ibenta mo na ito, kunin ang pera at mag-move on na may tubo. Malalaman natin sa part 2 kung ano ang desisyon niya. Pero ang astig talaga. Uy, tinutupad ko ang pangarap ko. 16 na taon bago ko narating ang puntong ito. Gumawa ng masayang proyekto kasama ang anak ko. Sobrang saya ko. Sana kayo rin. Salamat sa panunood at suporta sa channel at lahat ng proyekto namin. Sobrang saya ko nakasama kayo dito. Salamat at kita-kits sa part 2. Paalam. Na yon, gamit yan, kuskusin mo ang gulong. Pwede na nating gawin ang bilan sa mga bagay. Gumagana na maayos yan, ano? Anda ka na ba? Batlo, 2, 1, sige, go! Logan, magsimula maglakad! Perfecto. Sayang naman. Kaya maaring maging magastos at mahal yan. Kaya wala kang pera para irehistro ito. Pwede nating ilista ito sa halagang 8,500 at tingnan kung mabebenta para magkaroon ka ng pera pang rehistro nito. At pagkatapos, makakakuha ka pa ng dagdag na $3,500. Saan naman ako makakahanap ng ibang jeep? Sa auction, gumawa sila ng higit sa isang jeep. Hindi ka dapat masyadong napapamahal sa mga bagay.